Isipin nyo mabuti to ah. May isang lalaki, gigil na binabantaan ng kausap niya sa isang video call. Ang sabi niya sa kausap niya, "Tang na, sa oras na mahanap kita, yari ka talaga sa akin. Pakita kang ka, titiyakin kong sasabog ang bungo mo." Sa tingin nyo, mapagkakatiwalaan ba ang lalaking ito? Kung kabilang ka sa mga taong mabilis humusga, marahil ang isasagot mo agad ay, hindi. Mukha nga namang nakakatakot at bayolente ang taong ito. Pero kung ikaw yung tipong gumagamit ng critical thinking, you can immediately tell na hindi kumpleto ang kwento. Alam mong kulang ang konteksto. At gaya ng sinasabi ko sa nakaraang video ko, context matters. Hindi mo masasabi kung mapagkakatiwalaan o hindi ang kahit sino kung magbe-base ka lang sa katiting na information. Paano kung sabihin ko sa iyong hindi galit ang taong ito? Ang kausap ng lalaking ito ay best friend niya at kasalukuyang nagkakatuwaan lang sila habang naglalaro ng first-person shooting game. Again, context matters. Where's the fact? Alam niyo, gusto kong sagutin yung kay Garawi, kaya lang useless kasi yung mga ginagawa niyang videos eh. Nasagot ko na lahat tapos ipapalusot na lang nila, tapos yung palusot nila hindi naman malakas. Hindi naman pumapasok. Gusto daw akong sagutin, pero hindi daw malakas, hindi daw pumapasok. Totoo kaya yun? O baka naman, hindi lang niya maamin sa mga followers niyang hindi na niya talaga kayang mag-rebut sa mga counter-arguments ko sa kanya. Based sa aking observation sa nilalang na ito yung tipong naghahanap ng babardagulin na alam niyang hindi siya sasagutin o papatulan. At hindi na siya sumasagot pag alam niyang mabigat ang argument laban sa kanya. Ito si Darcy, attorney, may sinabi si Garawi. May bilang pa ba si Garawi dito sa atin? Alam nyo, kahit ano na siguro sabihin niya, tapos ito yung usapan eh, di ba? Kumbaga, he failed to meet up. Pero, sabik makabawi yan. Nag-aabang lang siya ng ibang topic mo na sa tingin niya kaya niya at yun ang sasagutin niya. Pero syempre, this is just my observation. Maaaring mali ako. So, to test kung tama ang observation kong ito, here's what I did. Nag-post ako ng ganito. Pag ganito ang katawan ng fitness instructor, sa tingin nyo, mapagkakatiwalaan nyo? Kung yung financial expert naman baon sa utang, sa tingin nyo, mapagkakatiwalaan nyo? Paano naman kaya kung ang isang abogado may patong-patong na kaso sa kanya, sa tingin nyo, mapagkakatiwalaan nyo? And as expected, hindi sinagot ni Libayan ang video kong ito, at mga excerpts ng mga videos ko na yan. Pero yung post ko na walang mukha niya, walang mention ng name niya, at intentionally kulang-kulang sa context, sinagot niya. Sabi niya, isipin nyo ito. Pag ganito ang katawan ng fitness instructor, sa tingin nyo, mapagkakatiwalaan nyo, sabi niya ito. Kung matagal na kayo sa page ko, alam niyong pag may gusto akong malaman ay experiment. Gaya neto, ito, at marami pang iba. Pero ang ginipig ko this time sa experiment na ito ay ang abogadong ito. Since isa sa style ni Mr. Libayan ang i-take out of context ang mga sinasabi ko, I have this crazy idea na mag-post ng 3 questions na sadyang incomplete ang context para magmukhang mahina ang argument. At kinagat naman niya. You took the bait, Libayan? Bibigyan ko kayo ng idea kung saan nagmula ang observations kong ito. Naaalala nyo pa ba yung nabanggit ko last time? Meron pang attorney nuts yata noon na naggumawa ng content na bakit hindi scam sa akin ang Axie Infinity. Hindi niya rin naintindihan. Wala siyang sinagot ni isa sa argument ni Attorney Nuts. Basta ang palusot lang niya, hindi daw naiintindihan ni Attorney Nuts ang Axie. Eto pa, mula pa noong 2021, ine-expose na siya ni Meloyap. Maraming videos si Meloyap tungkol sa kanya na tila ba iniiwasan niyang sagutin. Naiintindihan ko naman si Mr. Libayan doon kung ayaw niyang sagutin. Kasi kung alam mo ang kalakaran dito sa social media, hindi mo talaga dapat sagutin ang mga bumibira sa iyong content creators na mas mababa sa iyo ang average reach or followers. Dahil mabibigyan mo lang sila ng spotlight pag sinagot mo. Pero that's not the case here. Hindi niya pwedeng itanggi. Alam kong napapanood na ni Libayan si Meloyap dati pa kasi bukod sa nabanggit niya si Meloyap kay Nico David noong magkaibigan pa sila, aksidente ring nabasa ni Mr. Libayan ang comment ni Meloyap sa isang video niya 2 years ago noong June 25, 2022. Oh, Kiko Melo. Ayan, kinontent ko na din si Atty. Ay, ito yung walang kwenta. Nadinig nyo yon? Tinawag niyang walang kwenta si Meloyap. Ayaw nga ba talaga ni Libayan sumagot sa walang kwenta?
O baka naman hindi lang niya talaga kaya. Then, noong February 14, 2023, may pagkakamaling nasabi si Melo Yap during his live. Trial by publicity. Ang may gusto niya si Atty. Libayan. Gusto niya na pwedeng i-request na gawing public ang hearing. Napagpalit ni Melo Yap ang trial by publicity at public trial. Kinabukasan agad, dali-daling sumagot si Libayan kay Melo Yap. Ipiplay ko sa inyo yung sinasabi niya na promote ko daw ang trial by publicity. Di ba? Obviously, that's a lie. Imagine, sa dami ng videos ni Melo Yap na may mabibigat na arguments laban sa kanya, ang napili lang niyang sagutin ay yung may very obvious na pagkakamali. Dahil lang napagpalit ni Melo Yap ang dalawang ito, biglang napasagot si Libayan. Interesting. Tapos lately lang, pinatulan ulit siya ni Nico David dahil sa pinapakalat niyang fake story na kesyo binabatikos daw si Nico David ng ate ni Working Class Media. Pero nabasa ko yung original post nung ate daw, hindi ko alam kung totoo, ni Working Class Media. Binabatikos niya rin si Nico David. Pero noong naglatag na ng mga katibayan si Nico David at hinihingian niya si Mr. Libayan ng katibayan, ayun, hindi na ulit sumagot. How about noong matapos i-content ni Mr. Libayan sina Comicsman ng Sausawan Podcast, hinamon siya ni Comicsman na pag-usapan nila ito ng harapan. This is what you do, this is how ridiculous you look. And if you want to really look good, then magdebate tayo, 'di ba? Try me, Atty. Libayan. Tingnan natin kung matutulungan ka ng pagiging abogado mo pagkaharap mo na ako. At ano ang palusot niya? Yung punto na nakita ko at sinabi nila na yung dalawang tao doon sa Sausawan Podcast, I believe kay Melo Yap. Tapos na yung usapan. That ended everything. O di ba? May maidahilan lang. However, may isang bukod tanging tao na hindi niya pwedeng hindi sagutin kahit malalakas ang mga binibitawang arguments laban sa mga maling turo niya. Si Fiscal EJ, ang taong lumampaso sa kanya sa debate with the score of 3-0. Atty. Libayan, sa debate ay talunan, parang walang pinagkatandaan. Napasubo na kasi siya dito kasi sa RMN DZXL naganap ang debate nila. Sobrang dami ng nakasaksi ng pagkatalo niya sa debate. Sobrang laking kahihiyan ang naidulot sa kanya neto, kaya pinipilit niyang makasagot kahit wala na siya sa hulog. Sinasamahan na lang niya ng mga personal attacks and character assassination dahil alam niyang ito lang ang ikasisiya ng mga followers niya. Anyway, pag-uusapan din natin yan sa mga future videos. Meanwhile, balik muna tayo dito sa post kong ito. Hayaan mong turuan ka ng lesson ni Chibi-G. Madalas, makakita lang tayo ng konting details, tumatalo na agad tayo sa conclusion. Hindi pa ba tayo natuto dito? Hinusgahan agad ng netizens ang MMDA na walang kwenta ang project na ito. Then, nalaman later on na part lang pala ito ng Children's Park para turuan ang mga bata ng tamang disiplina sa pagtawid. How about dito, kung saan nabugbog si Manong dahil isang side ng kwento lang ang pinagbasihan ng mga tao. Yung anak ko, tuloy po ang kaso. At alam nyo ba na may pangyayari lately lang kaya maraming content creator na masasampahan ng kaso dahil lang tumalon agad sila sa conclusion without knowing the whole context. That's the danger na kinakaharap ng mga netizens ngayon. Makakita lang ng short video clip o post, husga na agad. At yan mismo ang napatunayan ko sa post kong ito. Ibig sabihin ba, pati yung kaalaman niya tungkol sa fitness na wala? O yung utak mo lang ang wala? Hindi ata napansin ni Mr. Libayan na questions ang mga ito na open for opinion. Tulad din lang ng sagot sa tanong kong ito about sa tao equals tae, ang tamang sagot sa mga tanong na ito ay again, depende sa context. Unang-una sa lahat, what do I even mean by the word tiwala? Marami kasing klaseng tiwala. Pwede kong sabihing may tiwala ako sa'yo kasi honest kang tao, pero hindi ko ipagkakatiwala sa'yo ang negosyo ko kasi hindi ka pa experienced enough para dito. Ang context ng post kong ito ay kung magtitiwala ka ba sa serbisyo ng mga ito. Willing ka bang mag-hire ng matabang fitness instructor, financial expert na baon sa utang, at abogadong maraming kaso? Dito muna tayo sa fitness instructor na ito. Bago mo husgahan, alamin mo muna ang storya niya. What if I told you na napakahusay ng fitness instructor na ito? Nagkaroon nga lang siya ng injury and at the same time medical condition called hypothyroidism, kaya hindi na siya pwedeng mag-engage in any physical activities like exercising, kaya nagsimula ng lumobo ang katawan niya.
Kung alam naman natin na experienced at mahusay ang instructor na ito, kahit out of shape na siya, magtitiwala pa rin ako sa kanya. How about itong financial expert na baon sa utang? Inalam mo muna ba kung anong klaseng utang ang pinag-uusapan natin dito? Sa investment, may tinatawag na good debt and bad debt. Para sa hindi nakakalam, ang good debt ay ang utang na maaari pang makapagdagdag lalo ng kayamanan mo. Intentional na umuutang ang mga financial expert para ma-maximize nila ang potential nilang kitain, mapataas ang kanilang credit score, at mas mapalaki pa nila ang pwedeng utangin. As long as maganda ang track record ng financial expert na ito, personally, ipagkakatiwala ko pa rin sa kanya ang hard-earned money ko. And lastly, ang abogadong nasampahan ng patong-patong na kaso. Inalam mo muna ba kung gaano karami at gaano kabigat ang mga kasong pinag-uusapan natin dito? For as long as kilalang magaling naman ang abogado na ito at kaya pa ng oras niya na humawak ng kaso, for sure ipagkakatiwala ko pa rin ang buhay at pera ko sa kanya if ever na makasuhan man ako. For the end time, context matters. However, we should also consider other possibilities. Kung for example, lumaki lang ang katawan ng fitness instructor na ito dahil sa kanyang katamaran, lack of discipline at kapabayaan sa sarili, ipagkakatiwala mo pa ba ang sarili mo sa kanya? Kung nga sarili niya kinakatamaran niya, ang turuan ka pa kaya? E paano naman kung itong financial expert na ito baon sa bad debt? Paano ako makakatiyak na hindi ako mababaon din sa utang pag siya ang hinire ko? And lastly, paano naman kung ang abogado na ito na itago na lang natin sa pangalang Attorney Rani may bad record nang napapabayaan niya ang client niya kahit noong mga panahon na hindi pa siya nakakasuhan? Magtitiwala ka pa rin ba sa kanya? Paano kung ang abogadong ito mas inuuna pa ang pagko-content kesa sa appointment niya sa kliyente niya? Magtitiwala ka pa rin ba sa kanya? Paano kung marami ng negative feedback ang abogadong ito mula sa mga naging client niya? Magtitiwala ka pa rin ba sa kanya? Paano kung may bad record na ito na biglang nang iiwan sa ere? Magtitiwala ka pa rin ba sa kanya? Paano kung sabihin ko sa iyo kahit yung mismong kaibigan niya ay napahamak dahil sa kapabayaan niya? Magtitiwala ka pa rin ba sa kanya? Imagine wala pang kaso si Attorney Rani noong mga panahon na yan pero halos wala na siyang time para sa mga kliyente niya. What more kung ang abogado na ito ay nabisi pa lalo sa pagharap sa patong-patong na kaso laban sa kanya. May pending copyright infringement cases siya sa Taguig at libel cases sa Quezon City. And ayon sa bali-balita, marami pa daw parating na kaso sa kanya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas gaya ng Isabela at Laguna. Sa tingin mo, sa layo ng mga lugar na kailangan niyang puntahan kada hearing ay kakayanin pa rin kaya ng oras niya na silipin o pag-aralan man lang ang kaso mo? Oo, hindi ito usapan kung accused or convicted na siya. Ika nga 'di ba? Innocent until proven guilty. Pero ipagkakatiwala mo pa rin ba sa kanya ang kaso mo kung obviously sa sarili pa lang niya kulang na ang oras niya? Pero ops, teka lang, kalma. Umuusok na naman ang ilong ng mga fanatics. Hindi ko sinasabing huwag kayo magtiwala sa kanya. Tanong lang naman ito and open ito sa iba't ibang perspective and opinion. Alam ko namang marami ang umiidolo sa abogadong ito at hanggang langit ang tiwala nyo sa kanya. Hindi ko na siguro mababago yon. At isa pa, who knows, baka nga naman kulang pa rin ang alam kong context, di ba? Baka naman may maisip pa kayong justifications para pagkatiwalaan pa rin siya. At isa pa, nasa early stage pa lang naman ang kasong ito. Marami pang kapanapanabik na pwedeng mangyari. Pwedeng may mga madagdag, pwede rin may mga madismiss. By the way, may pa-contest ako sali lang kayo. Hulaan nyo kung ilan ang magiging kaso ng abogadong ito by the end of this year. Pero kung ako lang naman ang tatanungin nyo, at again, personal opinion ko lang to, wala talaga akong tiwala sa kanya. Paano kung ang abogadong ito ay paulit-ulit na nagtuturo ng mali sa channel niya? Magtitiwala ka pa rin ba sa kanya? Paano kung ang abogadong ito may record ng nababasura ang kaso dahil na technical for not submitting the requirements? Magtitiwala ka pa rin ba sa kanya? Paano kung sabihin ko sa iyong ilang kaso na ang sinampa niya pero parating dismissed? Magtitiwala ka pa rin ba sa kanya? Paano kung sabihin ko sa inyo na marami nang napahamak at nademandang vlogger dahil sa maling turo ng abogadong ito? Magtitiwala ka pa rin ba sa kanya? Paano kung ang abogadong ito kilalang gumagamit ng ChatGPT as his defense sa kaso niya? Magtitiwala ka pa rin ba sa kanya?
Paano kung kilala na ang abogadong ito na talunan sa debate dahil pinaglalaban ang maling paniniwala niya sa batas? Magtitiwala ka pa rin ba sa kanya? And finally, napatunayan natin na pag hindi niya kayang mag-rebut, gumagawa siya ng excuses o nananahimik na lang. So bago pa tayo magkalimutan, ituloy natin ang bilangan. Alam niyo, gusto kong sagutin yung kay Garawi, kaya lang useless kasi yung mga ginagawa niyang videos eh. Deception. Nasagot ko na lahat. You are using deception. Tapos ipapalusot na lang nila. You're deceiving them. Tapos yung palusot nila hindi naman malakas. You're lying to yourself. Hindi naman pumapasok. They are employing deception again. 26 deceptions found na. Magtitiwala ka pa rin ba sa kanya? Diyos. Katuwaan lang ulit mga peeps. Gaya ng ginawa natin sa nakaraan nating guinea pig, subukan nating hulaan ang next move niya. Ano sa tingin nyo ang gagawin niya? A. Magpapalusot ulit kung bakit hindi na niya ako sasagutin. B. Magche-cherry pick ng iti-twist sa video kong ito. C. Deadman na lang ulit, kunwari hindi niya napanood ang video na ito. Or D. Magpapatulong ulit siya sa kanyang vloggers.